Ilang araw na lang si Donald Trump para magpasya tungkol sa Iran dahil pagkatapos ay hindi na niya kayang ipagpatuloy ang digmaan ng mag-isa. Nauna na ang sinabi mismo ni Donald Trump na wala na mga deadline para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan o pumirma ng kasunduang pangkapayapaan. Ngunit si Donald Trump mismo ay biglang binigyan ng isang linggong deadline ng Kongreso ng Estados Unidos. Halos 2 buwan ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran at malapit nang magpasya sina Donald Trump at mga kongresista sa susunod nilang hakbang. Ipinagbabawal ng batas ng Estados Unidos sa presidente na makidigma ng lampas sa 60 araw nang walang pahintulot ng Kongreso. Sa Mayo 1, may 3 na lang talagang opsyon si Trump. Humingi ng pahintulot sa Kongreso para ipagpatuloy ang mga operasyong militar, simula ng pag-atras, o subukang iwasan ng limitasyong ito. Ang mahalaga, alam ng Iran ang lahat ng opsyong ito. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like, mag-komento sa episode na ito at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Kamakailan, sinabi ni US President Donald Trump na binibigyan niya ng pagkakataon ang mga nag-aaway na Iranian na paksyon. Maikli lang ang oras na ibinigay para magkaisa sila sa isang malinaw na kontrapanukala. Kung hindi, matatapos na ang pinalawig niyang tigil putukan na pinalawig noong Martes. Ayon sa mga source sa White House, handa si Trump na palawigin pa ang tigil putukan ng karagdagang 35 araw para bigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na makipag-usap sa loob ng Tehran at ayusin ang kanilang mga gawain. Ikukwento ko na ngayon ang malaking hidwaan sa mga pampolitika at militar na paksyon sa Iran na natalakay ko na rin sa ibang episode. Bagaman si Trump mismo ay biglang naghayag kalaunan na wala namang anumang pressure sa oras, maging sa pagpapatuloy ng tigil putukan sa Iran o sa pagsasagawa ng mga usapang pangkapayapaan. Sa tanong kung kailan matatapos ang digmaan, sumagot si Trump na wala namang takdang oras at wala na ring dahilan para magmadali ngayon. Dati niyang sinabi na tatagal lang ng 4 hanggang 6 na linggo ang digmaan, pero ngayon ay ika-7 linggo na ito. Narito ang sinabi ni Trump. Sabi ng iba na gusto kong madali ng usapan dahil sa midterm elections. Pero hindi totoo yon. Ang hangad namin ay makuha ang kapakipakinabang na kasunduan para sa mga Amerikanong mamamayan. Pero biglang lumitaw ang isang hindi ka nais-nais na katotohanan. Si Donald Trump na mismo ang may deadline na yon. Halos 2 buwan na ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran at papalapit na ang takdang panahong kailangan magpasya sina Donald Trump at mga kongresista sa susunod nilang hakbang. Batas sa Amerika, bawal sa presidente ng Estados Unidos magpatuloy sa digmaan ng lampas sa 60 araw nang walang pahintulot ng Kongreso. At sa darating na ika-1 ng Mayo, 3 opsyon ang magiging posible para kay Trump. Humingi ng pahintulot sa Kongreso para ipagpatuloy ang mga operasyong militar. Pangalawa, simula ng paghinto ng mga operasyong militar na ito o subukang iwasan ang batas na ito. Tingnan natin ngayon ang kronolohiya. Pagbobomba sa Iran noong Pebrero 28, sabi ni Trump, ginamit niya ang kapangyarihan bilang punong komandante. Layunin nitong protektahan ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan at itaguyod ang mahalagang interes ng Estados Unidos, kabilang ang kolektibong buong pagtatanggol sa sarili ng aming mga kaalyado sa reyon, kabilang ang Israel. Ito ang naging dahilan o katwiran sa pagsisimula ng digmaan. Ipinabatid ni Trump sa Kongreso noong Marso 2 ang pagsisimula ng operasyong militar sa gitnang silangan. At ayun, mula sa araw na yon, mula ika-2 ng Marso, opisyal na binibilang ang 60 araw na palugit na matatapos eksakto sa ika-1 ng Mayo. May 60 araw si Trump para magpatuloy sa digmaan ng walang pahintulot ng Kongreso gamit ang mga dahilan gaya ng pambansang seguridad, proteksyon ng base militar at pagtatanggol sa kaalyado. Pero pagkatapos noon, kailangan nang tapusin ang digmaan o humingi ng pahintulot mula sa Kongreso. 5 beses na sinubukan ng mga demokratiko sa Kongreso na magpasa ng resolusyon para itigil ang aksyong militar at pilitin si Trump kumonsulta sa mambabatas. Ibinlak ng mga Republikano ang lahat, pero may ilang Republikano na nagpapaiwatig na mahalaga talaga para sa kanila ang itinakdang limitasyon ng batas. Sabi nila, 5 resolusyon ng mga Demokratiko na ang nablock namin pero mahirap na itong ulitin sa susunod. Kasi lumilipas na ang 60 araw at kailangan ng may gawin.
Republikanong Senador John Cartin. Noong unang bahagi ng Abril, sinabi niyang hindi niya susuportahan ang operasyon militar lampas 60 araw nang walang apruban ng Kongreso. Si Liza Murkowski, isa sa mga nauna, ay bumatiko sa kakulangan ng transparency ng administrasyon ni Trump ukol sa layunin, gastos at tagal ng digmaan. Ngayon, kasama ang ilang senador, naghahanda siya ng resolusyon para payagan ang paggamit ng puwersang militar laban sa Iran. Ayon sa kanya, ang dokumentong ito ay para ibalik ang awtoridad ng Kongreso at hingin sa administrasyon ni Trump na sundin ang malinaw na mga pamantayan ng operasyong militar. Ibig sabihin, kahit siya mismo ay nagsasabi na kung ipagpapatuloy ng Kongreso ang digmaan, ito ay isasagawa sa ilalim ng ganap na pangangasiwa ng mismong Kongreso. Sa Senado, may bahagyang kalamangan ang mga Republikano ngayon, 53 boto mula sa 100. At kung ilang tao lang sa Partido Republikano na hanggang ngayon ay nagbibigay kay Trump ng malayang kamay, ang magtataglay ng matigas na posisyon, mapipilitan ng White House na maghanap ng kompromiso. Maaaring mawalan ng malaking suporta si Trump kung magtagal ang sigalot hanggang Mayo. Nagbabala si Brian Mast, pinuno ng komite sa ugnayang palabas ng kapulungan ng mga kinatawan. Kaagad pagkatapos na mahirap ang harangin ng mga Republikano sa mababang kapulungan, ang resolusyon ng mga Demokratiko noong nakaraang linggo, sinabi ni Mas na, at ito ay isang sipi, maaring maging ibang-iba ang resulta ng botohan pagkalipas ng 60 araw. Ang tinutukoy niya ay ang deadline sa ika-1 ng Mayo. Ayon sa batas, pwedeng palawigin ng 30 araw ang operasyong militar kung kumpirmahin ng Pangulo sa sulat na kailangan pa ng oras para ligtas na makaatras ang mga sundalong Amerikano. Ngunit ang ganitong pagpapalawig ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan para ipagpatuloy ang mismong opensibang kampanya. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng 30 araw, wala nang dapat maiwang mga tropa sa reyon na idinagdag o ipinadala bilang karagdagang puwersa. Ngunit sa ngayon, kabaliktaran ang ginagawa ni Trump dahil nagpadala pa siya ng isa pang aircraft carrier sa rehiyong ito. Bagaman, siyempre, may mga tusong paraan pa rin para makalusot. Nagpatuloy ang mga presidente ng Estados Unidos mula sa magkabilang partido sa mga operasyong militar kahit walang pag-aproba ng Kongreso at lagpas na sa 60 araw na palugit. Halimbawa, noong 2011 ipinaliwanag ni Barack Obama na hindi naangkop ang batas sa operasyong isinagawa noon laban sa Libya upang pigilan ang marahas na pagsupil ng mga tropa ni Muammar sa mga pag-aalsa ng mamamayan. Na sumasaklaw sa matagalang labanan o aktibong palitan ng putok sa mga puwersang kalaban, pati na rin ang partisipasyon ng mga sundalong Amerikano sa lupa. Dati, nagdulot ito ng matinding batikos mula sa magkabilang partido, ngunit ilang mambabatas ngayon ang naniniwalang maaring gamitin ng administrasyon ni Trump ang katulad na argumento sa kaso ng Iran. Walang aktibong yugto ng bigmaan at hindi kasali ang sundalong panlupa. Nakaistasyon lang ang mga tropa sa riyon at paminsan-minsan nagpapakawala ng misil sa Iran para protektahan ang mga base ng Amerika. Iyon lang! Pinalawig ni Trump ang 2 linggong tigil putukan na nag-expire noong Martes kahit nung isang araw lang ay sinabi niyang malabong mangyari ito. Hindi niya tinukoy kung kailan ito magtatapos habang mahigit 20 barkong pandigma ng US ang patuloy na nagbablock ng daanan sa tinatayang hangganan ng Golpo ng Oman at Dagat Arabian para sa mga sasakyang may kaugnayan sa Iran. Nagpadala rin ng US ng ikatlong Naval Strike Group sa rehiyon. Pinanggungunahan ng aircraft carrier na USS George Bush, darating ito sa gitnang silangan sa loob ng 35 araw sakto, ito sa panahon na matatapos ang 60 araw. Tingnan natin ang susunod na hakbang ng administrasyon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho at ang YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.